na sa lahat. I would prefer that DPWH be the one to release it. Importante ang file na ito at maganda pag isa publiko at kung may mas marami pang files na makalap sila sa opisina ni Yusek Cabral, isabay-sabay na nilang ipakita ang full picture. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Ilabas ang Cabral Files. Mga laman ng computer ni dating Yusek Catalina Cabral dapat umanong isa publiko at ipaliwanag ng DPWH ayon kay Congressman Leandro Leviste. Demolition job, VP Sara pinabulaan ng may connection sila ng umano'y bagman na si Ramil Madriaga. Paninira lang daw ito sa posible niyang pagtakbo sa 2028. Reklamo kay Recto, Executive Secretary Ralph Recto sinampa ng reklamong plunder kaugnay sa paglilipat ng 60 billion pesos sa sobrang pondo ng PhilHealth. Sentro ngayon ng atensyon ng mga iniwang dokumento ng yumaong DPWH Undersecretary na si Catalina Cabral. Panawagan ng isang kongresista dapat yang isa publiko at ipaliwanag ng ahensya. Live mula sa Batasang Pambansa nangunguna sa balita, si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano itong mga dokumentong ito at paano ito nakuha? Jiggy, listahan nga raw ito ng mga mambabatas at personalidad na nagtulak ng mga proyekto sa DPWH at ang mga proyektong ito raw ay pinondohan ng budget insertions. May kopya raw umano ng mga dokumentong ito si Batangas Representative Leandro Leviste at sa programang Ted Filon at DJ Chacha nga ay nanindigan si Leviste na authentic ang mga dokumentong hawak niya. Nakuha raw niya ito sa opisina nga ni Cabral noon pang September 4. Ayon kay Leviste, mas mainam na DPWH na ang magpaliwanag tungkol dito. Pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Leviste. I would prefer that DPWH be the one to release it. Importante ang file na ito at maganda pag isa publiko, pwedeng opisyal para walang mag-question ng authenticity at may paliwanag din ang DPWH sa laman nito. At sana kompleto din. At kung may mas marami pang files na makalap sila sa opisina ni Yusek Cabral, isabay-sabay na nilang ipakita ang full picture. Jiggy, sa ngayon wala pang pahayag tungkol dito si DPWH Secretary Vince Dizon. Samantala, mabanggit ko na rin, naglapas na nga ng subpoena yung ombudsman sa DPWH para nga ilabas yung lahat ng computer at electronic devices na ginamit ni Cabral, isa sa ilalim ng mga ito sa forensic examination. Handa naman daw ang DPWH na ibigay sa mga otoridad yung lahat ng dokumento, records at files mula nga sa opisina ni Cabral. Jiggy. At Marian, may nabanggit bang pangalan si Leviste na nakita niya sa files ni Cabral? Jiggy, ayon kay Congressman Leviste, kabilang daw si Bicol Saro Carteles Representative Terry Ridon sa mga may insertions umano sa DPWH budget. Base nga doon sa mga dokumento ni Cabral, aabot daw sa 150 million pesos yung halaga ng road projects ni Ridon sa Camarines Sur. Agad naman niyang pinabulaanan ni Ridon. Paano raw siya magkakaroon ng insertion sa 2025 budget? Hindi pa nga raw siya congressman nang balangkasin yung budget na yan sa 19th Congress. Kinwestiyon naman ni Ridon ang timing ng pagbabanggit ni Leviste sa listahan. Hamon niya kay Leviste, ilabas na lang ang mga dokumento. Ayon naman kay Caloocan Representative Erice, hindi naman maituturing na insertions yung proposed projects ng mga kongresista sa kanilang mga distrito. Bahagi raw ito ng mandato ng mga kongresista yung magpanukala nga ng mga proyekto. Ang mali at masama ay yung pagsisingit ng budget sa BICAM. Jiggy. May plano ba yung mga congressman na paimbestigahan itong pagkamatay ni Cabral, gayong marami rin sa kanila nagdududa? Yes, Jiggy, katunayan nga naghain na ng resolusyon yung grupo ni Erice at iba pang House Minority Leaders para nga paimbestigahan yung pagkamatay ni Cabral. Narito ang kanilang mga pahayag. Mahalaga po na magkaroon ng kalinawan ito sa mga panahon na ito dahil nakita natin na parang inutil na yung ICI. Ano talaga ang tunay na nangyari sa kanya? What is the real cause of her death? Pangalawa, sino ang nakinabang o makikinabang doon sa kanyang pagkamatay? Bakit hindi ka agad ginawa ng proper authorities na i-seize, i-forfeit yung kanyang mga assets? So maraming nagkulang dito.
Kailangan masilip yan. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Nakaburol ng mga labi ni dating DPWH Yusek Catalina Cabral. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, may payag na bang pamilya at sino ang pinapayagang makapasok sa burol? Jiggy, tanging mga aprobadong tao nga lang yung pinahintulutan na makapasok doon sa lamay ni dating Undersecretary Catalina Cabral. Naging mahigpit nga yung seguridad dito, lalong-lalo na dito pa lang sa gate ay hinaharang na yung mga tao at tinitignan muna yung sala ng kanilang listahan. Meron kasing aprobadong listahan na makapapasok lang ngayong araw. At doon sa nakita natin, no, halos 100 lang yung ibinigay na pangalan nga noong pamilya. Linggo ng madaling araw ay mula Baguio na ibaba na dito sa may Quezon City itong mga labi ni Cabral at simula nga noon ay naging mahigpit na yung seguridad at wala ni isa sa mga kaanak yung nagbibigay pa ng pahayag. Jiggy. At Rainiel, may update na ba sa investigasyon kaugnay ng pagkamatay ni Cabral? Jiggy, kahapon nga ay kasama rin tayo doon sa pagbisita nitong PNP Forensic Group. Doon naman sa Tuba Benguet, no, binalikan yung bangin kung saan nakitang patay nga itong si Cabral. Nagsagawa ng reenactment para mabusisi nga yung ilan doon sa mga hawak na ebidensya at titignan din kung nagtutugma, naghahagilap din doon sa mga markings, no, doon sa mga inupuan niya. Yung PNP ay patuloy pa rin daw sa pag-iimbestiga nga dito. Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na malaki yung tsansa na suicide yung ikinamatay nitong si Cabral. Yung PNP naman sinabi na walang foul play. Pakinggan natin yung pahayag ng PNP. The pieces of evidence that were gathered shows that there is a suicide. Pero hindi pa natin masabi. Let the investigators makumpleto yung kanyang investigation, no? Comparing every pieces of evidence, every statement, and every footages, whether pati itong mga forensic natin and lahat ng electronics, lahat ay Yan pong ulat ni Rainiel Pawid live mula sa Quezon City. Sa ibabalita, kinasuhan na ng DOJ ang negosyanteng si Atong Ang kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Makasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention ang sinampa laban kay Ang. Ayon sa DOJ o kay DOJ spokesman Polo Martinez, maglalabas ang warrant of arrest ang korte kapag nakita nitong may sapat na basehan para ituloy ang paglilitis sa kaso. Isinampa mga kaso sa 3 regional trial court sa Batangas at Laguna. Dati nang tinanggi ni Ang na siya ang mastermind sa pagkawala ng mga sabongero. Susunod, mga bus company sa PTEX pinayagang magdagdag ng mga biyahe. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na may personal na koneksyon sila ni Ramil Madriaga. Si Madriaga nagpakilalang bagman naman ni VP Sara. Sa isang sinumpang salaysay sa ombudsman, sinabi niyang tumanggap ng pera mula sa Pogo at Drug Lords ang vice-presidente ng eleksyon. Sa isang pahayag, sinabi ni VP Sara na hindi niya nakausap kailanman si Madriaga. Hindi rin daw totoong binisita niya ito sa kulungan. Dagdag pa ng bise, hindi ebidensya sa anumang paratang ang mga lumalabas sa larawang magkasama sila ni Madriaga. Kinunan lang daw mga litrato nung panahon ng kampanya. Hinala ni VP Sara ang pagpapakalat ng maling impormasyon ni Madriaga ay bahagi raw ng plano para madiskaril ang pagtakbo niya sa pagkapangulo sa 2028. Inireklamo ng plunder at graft sa ombudsman si Executive Secretary Ralph Recto. Nag-ugat yan sa paglilipat ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth sa National Treasury nung siya'y Finance Secretary pa. Bukod sa plunder, sinampan din si Recto ng technical malversation at grave misconduct. Damay din sa reklamo si dating PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma. Git ng mga complainant, illegal ang paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Paliwanag ni Recto noon, inilipat niyang pondo dahil sobra ito at hindi nagagamit. Pero kalaunan, idineklara yang unconstitutional ng Korte Suprema.
sa isang bagong pahayag na nindigan si Recto na inosente siya at handa raw siya makipagtulungan sa investigasyon. Marami tayong kapatid na naghahabol na makauwi sa probinsya para sa Pasko. Live mula sa PTEX, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, may masasakyan pa ba ang mga chance passenger? Alam mo, Jiggy, fully book na ang karamihan sa mga biyahe dito sa PTEX, particular na yung mga papuntang Bicol. Pero wala naman daw dapat ipag-alala dahil siguradong makakasakay kahit yung mga mag-walk-in dito sa mismong araw ng kanilang biyahe. Ang pinapaliwanag sa atin ng PTEX Management, naglabas daw kasi ng maraming special permits ng LTFRB para sa mga karagdagang babiyahe ng mga bus. At bukod pa rito, mahaba raw yung bakasyon, kaya kalat-kalat yung pagbiyahe ng mga pasahero, walang nagkukumpulan sa bawat biyahe, kaya nakakabalik agad yung mga bus na dumarating dito, bumabiyahe dito sa PTEX. At yun nga lang, kahit ganito, dapat daw maaga magpunta dito dahil ngayon pa nga lang, as of 5 p.m. ay umabot ng 143,000 ang bilang ng mga pasahero dito. Above average yan. At bukas, December 23, siguradong mas lalo pang dadami yan. Pakinggan natin ang pahayag ng ni PTEX spokesperson Jason Salvador. The difference this year, we think, is that because napakahaba ng bakasyon, sa tingin natin hindi magsasabay-sabay yung mga pasahero natin dahil they have enough time na makapag-travel, even before Christmas or after Christmas. Jiggy, paalala rin doon sa mga kapatid nating babiyahe, bawal yung mga matutulis at matatalim na mga gamit dito sa PTEX, katulad ng mga kutsilyo, at bawal din yung mga gamit na pwedeng pagmulan ng sunog, katulad ng lighter. Mula December 20 hanggang 21 ay mahigit more or less 100 na kontrabando na ang nakuha ng mga security forces dito sa PTEX. Jiggy. At Gerard, ano ang sitwasyon sa iba pang mga bus terminal sa Metro Manila? Jiggy, kanina nag-ikot-ikot din tayo dyan sa mga terminal ng bus dyan sa southbound lane ng EDSA dyan sa may bandang Pasay. At nakita natin, medyo marami rin mga pasahero, yun nga lang, hindi lahat ng mga terminal ng bus doon ay may maayos na waiting area para sa mga pasahero. At Jiggy, napansin din natin, parang mas mahal yata ang pasahe doon kumpara dito, Kasi kanina may mga nakausap tayo mga pasahero doon at kinukwento nila sa atin, ang biyaheng Legazpi halimbawa ay 1,700 yung ibinayad nila. Kung ikukumpara yan sa mga biyahe dito sa PTEX ay nasa 1,100 lamang. Inireport na natin ito sa LTFRB para tingnan nila kung may dapat nga bang gawa ng aksyon dito. At Jiggy, kanina tinatanong din natin sa mga kapatid nating nandyan sa may bandang EDSA sa Pasay kung bakit mas pinili nila doon kesa dito. Mas nasanay na raw sila doon at mas malapit daw iyon mula doon sa kanilang titirhan. At Jiggy, balik tayo dito sa PTEX o regardless kung saan mang bus terminal. Kung babiyahe po kayo para sa ngayong darating na Pasko, magbaon po na mahabang pasensya, Dahil mahabang pila at medyo matagal na paghihintay ang sasalubong sa inyo para makabili ng ticket at para makasakay ng bus. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa PTEX. Susunod, sa dokumentado, bakit kaya tumamlay ang industriya ng paggawa ng parol? Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol na guilty sa 3 pulis sa sangkot sa pagkamatay ni Kian De Los Santos. Sa desisyon ng Korte, kumpleto ang lahat ng elements ng murder sa kaso ni Kian. Planado raw ang pagpatay dahil dinala nila si Kian sa madilim na lugar at nilagay sa posisyong wala siyang kalaban-laban. Makukulong ng hanggang 40 taon ng mga sangkot na pulis na sina Arnel Oares, Jeremias Pereda at Jerwin Cruz. Pinagbabayad din ang bawat isa sa kanila ng 275,000 pesos sa pamilya ni De Los Santos. Isa si Kian sa mga minor de edad na napatay sa war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayong Kapaskuhan, tumamlay ang industriya ng paggawa ng parol. Damay din pala sila sa issue ng korupsyon. Ang kwento dokumentado ni Nikki de Guzman. Tuwing sasapit ang Pasko, sari-sari ang nakikita nating kumukuti-kutitap na dekorasyon sa ating mga komunidad.
Pero sa likod ng bawat parol na nagpapailaw sa ating mga tahanan ay mga kamay na araw-araw nakikipagsapalaran para sa tradisyon ng Paskong Pinoy at para na rin sa sariling mga pamilya. Mga kapatid, nandito nga tayo sa isa sa mga pagawaan ng mga parol dito sa San Fernando, Pampanga. Nandito tayo sa pagawaan ni Sir Noel at titingnan nga natin kung ano-ano bang mga ginagawa dito. Ayun, magandang hapon Sir Noel. Hello po, Nikki po. Maganda hapon. Ayun, so siguro unang-una, gaano katagal na po tayo sa industriyang to, sa pagawaan ng mga parol? Ano na, dekada na, matagal na. Since nung binata pa ako. Since Ito na yun. binata pa po kayo. Paano po ba kayo nagsimula? Una, nakikipag-trabaho lang ako sa yung mga kasama ko sa parol. Tapos nung nagkaroon ng konting punan, nag-start sa konti, pero matagal. Paano po ba ang kita? Talagang tuwing Paskuhan lang, no? Ganun lang. Pag January hanggang August, walang man. Pagdating po sa presyohan, paano po ba ang presyohan ng mga parol? Ano yan, depende sa size. Merong nag-start kami sa pinakamababa, 1,000. Kumusta ang sales this year? Mahina ngayon. Mahina this year. Dati kasi, yung mga sa amin kasi, umu-order lang ng mga frame ganito. Ngayon, yung mga nagmamanufacture ngayon yan, natuto na rin. Nagbubuo na rin sila. So, nagbebenta na rin sila ng buo. So, parang dumami kami. Tapos, isa pa yung mga sa online. Sa likod ng ningning ng Kapaskuhan, hindi ko akalain na pati mga parol apektado ng katiwalian sa pamahalaan. Kung dati raw suki nila ang mga LGU, ngayong taon kabaliktaran. Maraming lokal na pamahalaan ang nagsabing hindi muna sila magkakabit ng mga parol sa kanilang lugar. Iwas gastos, iwas kontrobersya. Para hindi matulad sa flood control, parol control muna. Mga kapatid, ayan nga po, makikita natin sunod-sunod nang nagpailaw ang mga iba't ibang tindahan ng mga parol dito nga sa San Fernando City, Pampanga, ang tinaguriang Christmas capital of the Philippines. Pero sa dinami-dami ng options at iba't ibang mga disenyo ng mga parol, ay iisa ang sinasabi ng mga tindero. Matumal po talaga. Minsan, nasiserve po kami. Medyo matumal pa rin. Ngayon po, wala nang masyadong bumibili. Sa kabila ng hamon ng panahon, nananatiling simbolo ng pag-asa ang mga parol. Ito ay kwento ng sakripisyo at sipag ng manggagawang Pinoy. At para nga sa mga kagaya ni Noel, ang tunay na ilaw ng Pasko ay hindi nagmumula sa mga bumbilya. Ito ay nagmumula sa bawat ngiti ng mga pamilyang napapasaya nito. Ako po si Nikki de Guzman, mukha ng maliliit, isyung malalaki, dokumentado. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat, abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.